Ang init na nagmumula sa kalan ay tila yumayakap sa pagod na katawan ni Clarissa. Pinunasan niya ang butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang palad. Sa harap niya ay ang kumukulong sabaw, isang lumang resipe ng kanyang yumaong ina na maingat niyang inihanda para sa kanilang anibersaryo ni Derek. Ang buong kusina ng mansyon ng mga Monteclaro ay amoy bawang, sibuyas, at pagmamahal ng isang asawang handang ibigay ang lahat. Nilinis niya ang sahig hanggang sa kuminang ito, inayos ang bawat plato sa hapagkainan. Umaasang ang gabing ito ay magiging perpekto. Isang lumang awitin ng pag-ibig ang malamyos na nagmumula sa punograpo. Sa sala, nagdadala ng tamis sa bawat paghihiwa niya ng mga sangkap. Naramdaman niya ang paggalaw ng hangin at ang mabigat na hakbang na palapit sa pintuan ng kusina. Ngumiti siya, inilapag ang sandok, umaasang sasalubungin ng mahigpit na yakap mula sa kanyang asawa. Ngunit nang lumingon siya, ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting natunaw. Nakatayo doon si Derek, ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Subalit hindi ito nag-iisa. Nakakapit sa braso ng kanyang asawa si Miranda, ang babaeng itinuring niyang matalik na kaibigan na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may mapangutyang ningning sa mga mata. Derek, anong ginagawa ni Miranda rito? Akala ko ba tayo lang ngayong gabi? Bungad ni Clarissa. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito na pinipilit maging kalmado. Bago pa man siya makahingi ng malinaw na paliwanag, mabilis na lumapit si Derek. Imbes na yakap, mahigpit nitong hinawakan ang kanyang magkabilang braso at piniit siya laban sa malamig na marmol ng counter. Ang sakit ng pagkakadiin ng mga daliri nito sa kanyang balat ay nagdulot ng gulat at takot sa kanyang dibdib. Lumapit si Miranda sa kalan kung saan nakapatong ang kumukulong kaldero at ang isang malaking kawali na puno ng pinapainit na mantika para sa ipipritong isda. Walang pag-aalinlangan, inangat ng ibang babae ang kawali na inilaan ni Clarissa para sa kanilang hapunan. "Sorry, Clarissa," malamig na wika ni Miranda, bagaman walang bakas ng pagsisisi sa nakangiti nitong mukha. "Masyado ka kasing nagpapakabuti, nakakasawa na." Ibinuhos ni Miranda ang nagbabagang likido nang direkta sa direksyon ni Clarissa. Ang paboritong damit na sadyang iningatan at isinuot niya para sa gabing iyon ay agad na nadikit sa kanyang balat, kasabay ng hapdi na tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Isang matinding init ang bumalot sa kanyang katawan, isang sakit na nagparalisa sa kanyang kakayahang huminga. Hindi siya makasigaw. Ang hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw ng matinding pagkabigla at pagkasunog. Binitiwan siya ni Derek at hinayaan siyang bumagsak sa sahig na kanina lamang ay pinakintab niya ng may buong pag-ibig. Ang kumukulong mantika at sabaw na pinaghirapan niya ay nakakalat ngayon sa paligid, humahalo sa dumi at sa init ng kanyang sariling mga luha. Ang paningin niya ay nanlabo dahil sa usok at matinding hapdi, ngunit sapat ang linaw nito upang makita ang sapatos ng kanyang asawa na walang awang umatras upang hindi matalsikan ang mamahalin nitong pantalon. "Huwag kang mag-alala, Clarissa." Walang emosyong sabi ni Derek habang pinapanood siyang namimilipit at naghahabol ng hininga sa sahig. "Your assets are far more useful than your pathetic existence. Mas kailangan ng kumpanya ang pera mo kaysa sa walang kwenta mong pagmamahal." Isang malamig na pakiramdam ang dahan-dahang gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang gulugod. Tila sinusubukang pahupain ang matinding kirot sa kanyang katawan. Ito ba ang kapalit ng kanyang kabataan? Ng lahat ng kanyang pagpaparaya? Ganito na lamang ba ang halaga niya matapos niyang isantabi ang sariling pangarap upang suportahan ang pangarap ng lalaking minahal niya? Ang matinding hiya at pagdududa sa sarili ay tila mas mabigat pa kaysa sa anumang sakit na nararamdaman niya. Nanatili siyang nakayuko sa gitna ng mga bagay na siya mismo ang naghanda, habang unti-unting bumibigat
ang katahimikan sa paligid niya. Pinanood ang pagtataksil na nangyayari sa mismong loob ng kanyang tahanan, habang ang awitin ng pag-ibig mula sa sala ay patuloy na nag-aaliw sa isang kwartong puno ng kasamaan. Ang bigat ng kanyang talukap ay pilit siyang hinihila sa dilim nang maramdaman niya ang isa pang anino na pumasok sa kusina. Sa pamamagitan ng kanyang nanlalabong paningin, nakilala niya ang figura ni Doña Alma, ang kanyang biyenan. Walang gulat sa mukha ng matanda nang makita ang kahindik-hindik na sinapit ng manugang. Tiningnan lamang nito ang nagkalat na pagkain at si Clarissa na halos mawalan na ng malay sa matinding panginginig. Derek, kalmadong utos ng matanda na tila nagrereklamo lamang sa isang mantsa sa alpombra. Make sure you clean up this mess completely. Ayokong may makitang bakas ng dumi ang mga maid bukas ng umaga. Ang natitirang lakas ni Clarissa ay tuluyan ng naglaho. Kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata ay ang tuluyang pagkawasak ng pusong minsan ay naniwala sa matamis na kasinungalingan ng pamilya Monteclaro. Ang unang gumising kay Clarissa ay ang masangsang na amoy ng gamot na tila nakapulupot sa bawat sulok ng silid. Nais niyang idilat ang kanyang mga mata, ngunit isang mabigat na materyal ang nakadagan sa kanyang mukha. Nais niyang isigaw ang namimilipit na sakit mula sa kanyang balat, ngunit maging ang kanyang lalamunan ay parang tinupok ng apoy. Wala siyang boses. Siya ay isang bilanggo sa loob ng kanyang sariling katawang binalot ng makakapal at puting bendahe. Para siyang inilibing ng buhay sa isang puntod na walang hanggan ang lamig. Habang ang makina sa kanyang tabi ay nagbibigay ng pahiwatig ng kanyang natitirang hininga sa pamamagitan ng regular at walang emosyong ingay. Sa hindi kalayuan, ang liwanag mula sa nakabukas na telebisyon ay naghahatid ng isang pamilyar na tinig. Hindi iyon ang walang awang boses na narinig niya sa kusina kagabi, kundi isang tinig na basag at puno ng pag-aalala. Ginagawa ko ang lahat para sa asawa ko. Please, ipagdasal niyo si Clarissa. She is my life. Umiiyak na pahayag ni Derek sa harap ng mga mamamahayag. Ang mga luha ni Clarissa ay naglandas pababa sa kanyang mga pisngi, mainit at puno ng pait. Unti-unti nitong binasa ang makapal na gasa hanggang sa humalo ang alat ng kanyang paghihinagpis sa sariwang dugo mula sa kanyang mga sugat. Ang kanyang trahedya ay naging isang maayos na palabas, isang kasangkapan para sa ambisyon ng lalaking sumira sa kanya upang makakuha ng simpatiya mula sa publiko. Nais niyang bumangon at kalmutin ang mukha ng asawa sa screen, ngunit ni isang daliri ay hindi niya may angat. Ang amoy ng mamahaling pabango na paborito ng kanyang biyenan ay agad na pumawi sa amoy ng antiseptiko nang pumasok si Doña Alma sa silid. Lumapit ang matanda sa kanyang tabi, hindi upang mag-alay ng kalinga. Wala itong dalang bulaklak, kundi isang malamig na folder na naglalaman ng mga dokumentong matagal na nilang inihanda. Let's make this quick, Clarissa. Malamig na utos ng matanda habang inilalapit ang papel sa kamay ng manugang. I-transfer mo ang lahat ng insurance assets mo sa pangalan ni Derek. Kung magmamatigas ka, isipin mo na lang ang kinabukasan ni Althea. Or worse, baka hindi na niya masilayan ang susunod niyang kaarawan kapag napunta sa wala ang yaman ng pamilyang ito dahil sa katigasan ng ulo mo. Ang pangalan ng kanyang anak ay isang patalim na direktang tumarak sa puso ni Clarissa. Nanginginig ang kanyang buong katawan, ngunit wala siyang lakas upang bawiin ang kanyang kamay. Walang pusong hinawakan ni Doña Alma ang daliri ng manugang. Inilubog ito sa isang tinta at marahas na idiniin sa ibabaw ng papel. Ang matinding hiya at pagkaawa sa sarili ay muling nagpalunod sa kanyang diwa. Ibinenta ang kanyang buhay para sa kayamanan ng mga taong nagtapon sa kanya sa impyerno at ginamit ang kanyang sariling anak bilang tanikala sa kanyang leeg. Sa labas ng pasilyo, walang kamalay-malay ang pamilya Monteclaro na isang doktor mula sa Switzerland, si Dr. Isabel Duval, ang nagdududang pinagmamasdan ang medical chart ni Clarissa, ang kalikasan ng mga lapnos sa balat ng pasyente
ay naglalahad ng isang kwentong hindi tumutugma sa inaangking aksidente ng pamilya. Mayroong malalim na kasinungalingan na nakabaon sa ospital na ito. At ang propesyonal na paninindigan ng banyagang doktor ay tahimik na nagmamasid sa dilim. Bago pa man makapagpahinga ang sugatang diwa ni Clarissa, isa pang pamilyar na presensya ang lumapit sa kanyang higaan nang makalabas ang kanyang biyenan. Ang amoy ng paboritong losyon na palaging ginagamit ng kanyang matalik na kaibigan ay tila lason na sumisingaw sa hangin. Yumuko si Miranda. Ang mukha ay napakalapit sa natatakpang tainga ng walang laban na si Clarissa. Naramdaman ng pasyente ang mabagal na pag-ihip ng hininga ng babaeng umagaw sa lahat ng kanya. Pahinga ka na, Clarissa. Don't worry about your family. Mapanuksong bulong ni Miranda. Ang boses ay puno ng nakaririmarim na tagumpay. I'm taking good care of Derek. At alam mo ba, ang bilis makalimot ng mga bata. Althea just called me mama this morning. Ang bawat sandali sa loob ng puting silid na ito ay tila isang mabagal na pagbitay para kay Clarissa. Ang amoy ng kamatayan ay hindi na nanggagaling sa kanyang mga sugat, kundi sa mga balak ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya. Batid niya, sa bawat bulong ni na Derek at Miranda sa labas ng kanyang pinto, na ang kanyang pananatiling buhay ay isang malaking hadlang sa kanilang maruming kaligayahan. Ang ospital na dapat ay kanlungan ng mga may karamdaman ay naging isang malamig na kulungan kung saan ang bawat pagdaan ng nurse ay tila huling hininga ng isang nahatulan. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, isang pamilyar na yabag ang huminto sa kanyang tabi. Hindi ito ang mabigat at mapanlinlang na hakbang ni Derek, kundi isang mas magaan at determinadong kilos. Naramdaman ni Clarissa ang isang malamig na kamay na pumatong sa kanyang nanginginig na balikat. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nasilayan niya ang seryosong mukha ni Dr. Isabel Duval. Ang mga mata ng doktor ay hindi nagpapakita ng awa, kundi ng isang uri ng pagkakaisa na tanging ang mga nakaranas din ng pait ng buhay ang makakaunawa. Clarissa, makinig ka ng mabuti. Bulong ni Isabel sa wikang Taglish. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa ilalim ng tunog ng makinang sumusukat sa tibok ng puso. They are planning to get rid of you tonight. Hindi sapat sa kanila ang makuha ang pera mo. They want you gone for good. If you stay here, wala nang magtatanggol kay Althea. I can help you. But you have to die in this world to live again. Kailangan nating gawin ito ngayon. Isang matinding takot ang humigpit sa dibdib ni Clarissa. Ngunit sa likod nito ay ang nag-aapoy na pagnanais na makitang muli ang kanyang anak. Bahagyang tumango si Clarissa, isang maliit na paggalaw na nagdulot ng matinding hapdi sa kanyang leeg. Mabilis na kumilos si Isabel. Inayos niya ang mga linya ng swero at naglagay ng isang kemikal sa makina na magdudulot ng maikling liyab. Hindi nagtagal. Ang kulay kahel na liwanag ay nagsimulang gumapang sa mga kurtina ng silid. Ang init ay muling sumakop sa paligid, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang naglalagablab na mantika mula sa kusina ni Derek. Ito ay isang apoy ng paglilinis. Ang usok ay nagsimulang pumuno sa silid, nagiging isang makapal na kumot na nagtatago sa katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na inilipat ni Isabel si Clarissa sa isang lihim na stretcher habang ang mga tauhan ng ospital ay nagtatakbuhan dahil sa banta ng sunog. Isang matalim na lamig ng hangin sa gabi ang humalik sa balat ni Clarissa nang ilabas siya sa likod na bahagi ng gusali. Isang puting ambulansya na walang marka ang naghihintay sa kanila. Habang isinasakay siya sa loob, narinig niya ang malayong ingay ng mga sasakyang bumbero na nagmamadaling pumatay sa apoy na kukuha sa kanyang lumang pagkatao. Sa loob ng sasakyan, habang inilalagay ang oxygen mask sa kanyang mukha, tiningnan siya ni Isabel ng may katatagan. Switzerland will be your sanctuary, Clarissa. Doon bubuin nating muli ang lahat ng winasak nila, pangako ng doktor. Habang ang ambulansya ay bumibilis, patungo sa isang pribadong paliparan, isang itim na sasakyan ang nakaparada sa di kalayuan. Sa loob nito,
Ang abogado na si Felix de la Cruz ay tahimik na nakasandal. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa naglalagablab na bahagi ng ospital. Hawak niya ang isang lumang litrato ni Clarissa noong ito ay masaya pa. Ang papel ay bahagyang nayuyupi sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Alam niya ang totoo. Alam niya ang sakripisyong ginagawa ng babaeng ito sa gitna ng mga abo. Ang paglipad ng eroplano patungo sa malalayong bundok ng Europa ay ang huling kabanata ng buhay ni Clarissa Monteclaro. Sa mga dokumento ng gobyerno at sa mga balita kinabukasan, siya ay idedeklarang patay na. Isang trahedya, isang aksidente. Ngunit sa kailaliman ng kanyang pagkatao, sa gitna ng pait at sakit, isang bagong binhi ng katarungan ang nagsisimulang sumibol. Paano nga ba tatanggapin ng isang ina ang katotohanang kailangan niyang talikuran ang sariling pangalan at mukha upang mailigtas ang kanyang anak mula sa mga halimaw na naninirahan sa sarili nilang tahanan? Ang malamig na simoy ng hangin mula sa lawa ng Geneva ay nanunuot sa bawat siwang ng bintana. Tila nakikipagpaligsahan sa lamig na namumugad sa kalooban ni Clarissa. Dito sa Switzerland, ang bawat umaga ay amoy pino at sariwang niebe. Malayo sa malansang amoy ng mantika at usok na naging mitsa ng kanyang kamatayan sa Manila. Sa loob ng klinika ni Dr. Isabel Duval, ang katahimikan ay hindi payapa, kundi isang mabigat na pasanin, isang puwang kung saan tanging ang sariling tinig ng konsensya at pighati ang kanyang naririnig. Ang bawat araw ay isang pakikibaka laban sa sariling katawan, isang mabagal at masakit na proseso ng pagbabalat kayo upang itago ang mga bakas ng kalupitan ng mga Monteclaro. Sumailalim si Clarissa sa serye ng mga operasyon na tila nagagayat sa kanyang pagkatao. Ang bawat pagdampi ng laser sa kanyang balat ay nagdadala ng hapdi na tila muling nagpapaalala sa gabing iyon sa kusina. Ngunit tinitiis niya ang lahat ng walang reklamo. Alam niya na ang bawat patak ng luha at bawat impit na daing ay bahagi ng kanyang muling pagsilang. Hindi lamang mukha ang binabago ni Isabel sa kanya, binabago rin nito ang kanyang paraan ng pagsasalita at pagkilos. "You have to let go of the old Clarissa, honey," paalala ni Isabel habang sinusuri ang mga bagong tahi sa kanyang panga. "Speak with authority. Ang bawat salita mo ay dapat magtunog pilak at kapangyarihan. In this world, the weak are eaten alive and we cannot let them have a second serving of you." Nag-aral si Clarissa na magsalita ng Ingles at Pranses na may tamang punto. Kinalimutan ang lambing ng kanyang Tagalog upang palitan ito ng talas ng isang babaeng sanay sa negosasyon. Ngunit sa tuwing sumasapit ang gabi at ang lahat ay natutulog na, ang kanyang mga daliri ay kusang humahaplos sa bakanting bahagi ng kanyang higaan, hinahanap ang init ng kanyang anak na si Althea. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagdadala sa kanya pabalik sa Manila, sa mga bisig ng batang tanging dahilan kung bakit siya pumiling huminga sa gitna ng matinding sakit. Dumating ang araw na pinakahihintay at pinakakatakutan ng lahat. Ang araw ng pagtatanggal ng huling bendahe sa kanyang mukha. Maingat ang bawat galaw ni Isabel habang dahan-dahang binubuksan ang puting tela na matagal na nagkubli sa katotohanan. Nang tuluyang mahubad ang huling balot, dahan-dahang humarap si Clarissa sa malaking salamin sa kanyang silid. Isang estranghero ang nakatingin sa kanya. Ang mga matang dati ay puno ng amo at katapatan ay napalitan ng isang mapanuring tingin na tila nakakakita hanggang sa kailaliman ng kaluluwa. Ang kanyang ilong ay mas matangos, ang kanyang labi ay mas kurbado, at ang bawat anggulo ng kanyang mukha ay sadyang nililok para sa isang reyna na handang makipagdigma. Wala na ang bakas ng apoy, wala na ang bakas ng simpleng may bahay na si Clarissa. Ngunit sa likod ng perpektong mukhang iyon, naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot na hindi kayang ayusin ng kahit anong operasyon. Isang gabi, habang tinatanaw niya ang mga bituin mula sa balkonahe, ang katahimikan ay binasag ng pagpasok ni Isabel kasama ang isang lalaking
hindi niya inaasahang makikita sa bansang ito. Nakatayo sa pintuan si Felix de la Cruz, ang abogadong matagal na niyang pinagkakatiwalaan, na may dalang isang itim na briefcase na tila naglalaman ng bigat ng buong mundo. Attorney Felix, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Clarissa sa kanyang bagong boses, isang tunong formal at malamig na tila yelo. Hindi agad nakapagsalita si Felix. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya. Pilit hinahanap ang bakas ng babaeng minsan niyang pinangakuan ng katarungan. Nang mahanap niya ang pamilyar na lungkot sa mga mata nito, bahagyang lumambot ang kanyang anyo bago siya lumapit sa mesa at ilabas ang ilang mga dokumento. Clarissa, or should I say Victoria, I wish I came here with good news. Simula ni Felix, ang boses ay puno ng pait. I monitor Derek's offshore accounts. Hindi lang ang insurance mo ang kinuha nila. They are systematically draining the trust fund that your parents left for Althea. Inililipat ni Derek ang lahat ng pera sa mga dummy companies na nakapangalan kay Miranda. They are leaving your daughter with nothing but the Monte Claro name and a mountain of debts. Ang mga kamay ni Clarissa ay naging kamao sa ilalim ng telang sutla ng kanyang damit. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay naging matigas sa galit. Hindi sapat na sinira nila ang kanyang buhay. Pati ang kinabukasan ng kanyang anak ay nais nilang nakawin. Ang pagmamahal na natitira sa kanyang puso ay tuluyan ng naging abo. At mula rito ay sumibol ang isang malamig at matalim na determinasyon. How much do they have left, Felix? Tanong ni Clarissa. Ang kanyang tinig ay walang bakas ng panginginig. Bagaman ang kanyang buong pagkatao ay nagnanais na sumigaw sa galit. Sapat na para magkunwaring mayaman sa harap ng publiko, pero hindi magtatagal ay babagsak din sila kung walang papasok na bagong puhunan. Sagot ni Felix habang iniabot ang isang litrato ni Althea na kuha mula sa malayo. Ang bata ay mukhang malungkot, nakaupo sa hardin, habang si Miranda ay nakatalikod at abala sa pakikipag-usap sa telepono. Tinitigan ni Clarissa ang larawan ng kanyang anak. Isang pangako ang nabuo sa kanyang isipan. Isang pangakong mas matibay kaysa sa anumang batas. Kung ang pamilya Monteclaro ay nagnanais ng isang laro kung saan pera at kapangyarihan ng taya, ibibigay niya sa kanila ang isang laban na hindi nila makakalimutan. Paano nga ba matitiis ng isang ina ang makitang dahan-dahang pinapatay ng sariling ama ang kinabukasan ng kanyang anak habang siya ay nagtatago sa ilalim ng isang mukhang hindi niya sarili? Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Victoria ang kanyang sarili sa malaking salamin ng silid sa Geneva. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, wala na ang simpleng Clarissa na marunong lamang magtiis at magmahal ng bulag. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay nakasuot ng isang itim na business suit na yari sa pinakamahal na tela. Ang bawat tahi ay sumasalamin sa katumpakan at kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos at ang kanyang mukha, ang obra maestra ni Isabel, ay tila isang pader na walang sinumang makakatibag. Ang amoy ng kanyang bagong pabango na may halong bango ng rosas at amoy ng bagong perang papel ay pumuno sa silid. Pinalalayas ang huling alaala ng amoy ng bawang at mantika mula sa kanyang nakaraan. Inilabas ni Victoria ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag. Sa loob nito ay ang mumurahing kwintas na may pendant na krus, ang tanging bagay na ibinigay sa kanya ni Derek noong mga panahong wala pa silang yaman. Noon, itinuturing niya itong simbolo ng kanilang pangako sa harap ng Diyos. Ngayon, nakikita niya ito bilang isang tanikala na ginamit upang igapos siya sa isang buhay ng paglilingkod at pagpapakumbaba. Victoria, ang sasakyan ay naghihintay na sa labas. Wika ni Felix habang nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Tila kinikilala ang bagong pagkatao ng babaeng nasa harap niya. Hindi sumagot si Victoria. Sa halip, lumapit siya sa mainit na fireplace sa sulok ng silid. Ang apoy ay sumasayaw.
nagbibigay ng liwanag sa kanyang malamig na ekspresyon. Marahan niyang binitawan ng kwintas. Ang pagbagsak ng metal sa nagbabagang uling ay nagdulot ng isang maliit na kislap bago ito tuluyang lamunin ng init. Ang dahan-dahang pagkatunaw ng mumurahing metal ay tila naging hudyat ng paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa sumpa ng pamilya Monteclaro. Goodbye, Clarissa. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang tinig ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Hayaan mong ang apoy na ito ang tumapos sa lahat ng iyong kahinaan. Lumapit si Dr. Isabel Duval at hinawakan ang kanyang balikat. Remember what we talked about, Victoria? You are not going back there to beg for what was lost. You are going back to claim what is yours. Hayaan mong sila ang manginig sa takot sa bawat hakbang mo. I know, Isabel. I'm more than ready. Sagot ni Victoria sa wikang Taglish. Ang punto niya ay perpekto, malamig, at walang bahid ng probinsya ng Clarissa. I will make them pay for every tear Althea shed. I will make them realize na ang pinakamasakit na karma ay ang makaharap, ang taong akala nila ay napatay na nila. Ang paglalakbay pabalik sa Pilipinas ay tila isang mahabang panaginip. Sa loob ng private jet, habang tinatanaw ni Victoria ang malawak na karagatan mula sa itaas, naramdaman niya ang bawat pagtibok ng kanyang puso na tila isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Ang nanginginig niyang mga kamay ay dahan-dahang kumalma nang hawakan niya ang mga dokumento ng kanyang bagong identity, si Victoria Valeriano, ang misteryosong investor mula sa Europa. Nang lumapag ang eroplano sa Manila, ang unang bumati sa kanya ay ang pamilyar na halumigmig at init ng bansa. Ngunit hindi na ito ang init na nakakasunog. Ito ay ang init na nagpapasigla sa kanyang determinasyon. Ang bawat hakbang niya sa sahig ng airport ay naglalabas ng tunog ng awtoridad. Ang bawat pagtama ng kanyang takong ay tila isang deklarasyon ng kanyang pagdating. Sa labas, naghihintay ang isang marangyang itim na sasakyan. Sumakay si Victoria at Felix at habang tinatahak nila ang kalsada patungo sa gitna ng Makati, nakita niya ang isang malaking billboard. Doon, nakangiti si Derek kasama si Miranda na ipinapakita ang kanilang bagong proyekto para sa mga ulila. Ang kaplastikan sa kanilang mga mukha ay nagdulot ng isang mapait na ngiti sa labi ni Victoria. They look so happy, don't they, Felix? Tanong ni Victoria habang nakatingin sa billboard. They think they've won. They think the fire took everything I had. Let them enjoy the view for now, Victoria. Sagot ni Felix habang inaayos ang kanyang salamin. They have no idea na ang bagyong wawasak sa kanila ay nakalapag na. Habang papalapit ang sasakyan sa isang sikat na hotel kung saan gaganapin ang unang pagtatagpo nila ni Derek, naramdaman ni Victoria ang isang biglang sikip sa kanyang dibdib. Hindi ito takot, kundi ang bigat ng lahat ng taon ng pagtitiis na ngayon ay nag-uumapaw na. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa bintana ng sasakyan. Ang mukha ng isang reyna, ang puso ng isang mandirigma, at ang kaluluwa ng isang inang naghahanap ng katarungan. Paano kaya tatanggapin ng isang lalaking nagnasa ng kapangyarihan ang katotohanang ang kaisa-isang tao na handang mamatay para sa kanya ay bumalik na ngayon upang bawiin ang lahat ng kanyang ninakaw? Ang mansyon ng mga Monteclaro ay tila isang dambana ng kasinungalingan na nababalot ng ginto at karangyaan. Habang dahan-dahang humihinto ang sasakyan sa harap ng malaking pintuan, naramdaman ni Victoria ang isang pamilyar na sikip sa kanyang dibdib. Ang amoy ng mga bulaklak ng dama de noche sa hardin ay humalo sa malamig na hanging gabi. Isang halimuyak na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon ay tila lason na nanunuot sa kanyang gunita. Ang bawat sulok ng lupain na ito ay may bakas ng kanyang mga luha at pawis. Mga alaala ng isang babaeng nagpakababa upang itaguyod ang dangal ng iba. Bumukas ang malaking pintuang gawa sa nara at doon ay tumambad ang pamilyar na mga mukha na tila mga karakter sa isang masamang panaginip. Nakatayo si Derek sa gitna ng sala. Ang kanyang ngiti ay kasing kintab ng kanyang suot na relo.
Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling hungkag at puno ng kasakiman. Sa tabi nito ay si Miranda na nakasuot ng isang pulang damit na tila sumisigaw ng tagumpay, bagaman ang kanyang kilos ay halatang pilit na itinatago ang kawalan ng tunay na pinag-aralan. "Welcome to our home, Miss Valeriano." Masayang bati ni Derek. Ang kanyang tinig ay puno ng kaplastikan habang inilahad ang kamay upang tanggapin ang bisita. "It is truly an honor na mabisita ng isang tanyag na investor na tulad niyo ang aming munting tahanan." Tinanggap ni Victoria ang kamay ng lalaki, ngunit ang kanyang haplos ay kasing lamig ng yelo. Isang bahagi ng kanyang kalooban ang nagnanais na sumigaw. Nasaksakin ng lalaking ito ng mga salitang puno ng puot, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Isang maskara ng perpektong kawalan ng emosyon. "Thank you, Mr. Monteclaro. Your home is..." "Interesting," sagot ni Victoria sa kanyang bagong tinig. Ang bawat pantig ay may kasamang talim ng awtoridad. Ang sabi ni Attorney Felix, napaka-traditional daw ng inyong panlasa. "I can see that now." Naglakad sila patungo sa silid-kainan at hindi sinasadyang napalingon si Victoria sa direksyon ng kusina. Ang pintuan nito ay bahagyang nakabukas at mula roon ay umalingasaw ang amoy ng ginigisang bawang at sibuyas. Nakita niya ang isang katulong na mabilis na kumikilos at sa isang saglit, ang imahe ng kanyang sarili, ang duguan at nasusunog na Clarissa sa sahig ng kusinang yon, ay muling naglaro sa kanyang isipan. Ang hapdi sa kanyang balat ay tila muling nag-alab, ngunit hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang mamahaling bag upang pigilan ang panginginig ng kanyang mga daliri. "Miss Victoria, please, maupo kayo," paanyaya ni Miranda. Ang kanyang boses ay may halong paimbabaw na tamis. "I personally supervised the menu for tonight. I know how important this partnership is for Derek, kaya siniguro kong everything is perfect. Hindi naman sa pagmamayabang, pero I have a very refined taste when it comes to hosting." Naupo si Victoria sa kabisera ng hapag, ang mismong upuan kung saan dati ay si Doña Alma ang nakaupo. Inabutan siya ng isang baso ng mamahaling wine. Tiningnan niya ang matingkad na kulay ng likido na tila dugo sa loob ng kristal. Sa di kalayuan, nakita niya si Miranda na nagmamadaling pumasok sa kusina upang kumuha ng isang mangkok, suot ang isang mamahaling lace apron na dati ay pag-aari ni Clarissa. Ang trotreo ng sitwasyon ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Ang babaeng sumira sa kanya ay ngayon ay gumaganap sa papel na dati niyang ginagampanan habang siya ay nakaupo bilang reyna na magpapasya sa kanilang kapalaran. "You seem very hands-on, Mrs. Monteclaro," puna ni Victoria habang dahan-dahang inilalapag ang baso sa lamesa. Kahanga-hanga ang isang asawang marunong mag-alaga sa kusina. "Rare find, isn't it, Mr. Monteclaro?" Bahagyang nabulunan si Derek sa kanyang inumin, habang si Miranda ay pilit na ngumiti bagaman ang kanyang mga mata ay naniningkit sa inis. "Actually, hindi pa kami officially married, Miss Victoria. We're still fixing some papers, but soon, very soon." "I see. Details are important in business, and even more in relationships," sabi ni Victoria. Ang bawat salita niya ay tila isang nakatagong babala. Habang nagpapatuloy ang hapunan, ang katahimikan sa paligid ay nabasag ng tunog ng maliliit na hakbang mula sa itaas ng hagdanan. Isang maliit na batang babae, nakasuot ng puting pantulog, ang dahan-dahang bumababa habang kinukuskos ang kanyang mga mata. Ang puso ni Victoria ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kanyang buong pagkatao ay nagnanais na tumayo at yakapin ang bata, naamuyin ang buhok nito at humingi ng tawad sa lahat ng taon na wala siya. "Mama, bakit po ang ingay?" Tawag ni Althea. Ang kanyang maliit na boses ay puno ng antok. Agad na tumayo si Miranda at lumapit sa bata. Pilit itong pinapabalik sa itaas. "Althea, baby, go back to your room. May guest si Papa, di ba? Be a good girl." Ngunit hindi nakinig ang bata.
Ang kanyang paningin ay napako kay Victoria. Dahan-dahang lumapit si Althea sa mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Tumigil ang mundo para kay Victoria habang tinititigan ang kanyang anak mula sa malapitan. Ang bawat linyada ng mukha ni Althea ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng dahilan kung bakit siya bumalik. Tumigil ang bata sa harap ni Victoria at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong silid. Maging si Derek at Miranda ay hindi makapagsalita. Ang mga mata ni Althea ay nagsimulang mapuno ng luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pamilyar na damdamin na hindi niya maipaliwanag. "Bakit po kayo umiiyak?" Tanong ni Althea sa isang mahinang tinig, habang tinitingnan ng isang butil ng luhang hindi namamalayang pumatak mula sa mata ni Victoria. "Ang ganda niyo po, pero ang lungkot ng mga mata niyo. Kamukha niyo po si Mama." Ang bawat salitang binitawan ni Althea ay tila isang palasong tumarak sa kailaliman ng kaluluwa ni Victoria. Ang silid-kainan na kanina lamang ay puno ng paimbabaw na tawanan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang hangin ay tila naging malapot at mahirap hingahin habang ang bawat mata ay nakapako sa bata at sa misteryosong bisitang tila nakakita ng sariling multo. Naramdaman ni Victoria ang pamimigat ng kanyang mga talukap, pilit na pinipigilan ang pag-agos ng mga luhang maglalantad sa kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang mga kamay na nakatago sa ilalim ng lamesa ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Mabilis na kumilos si Miranda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at inis, habang marahas na hinawakan ng braso ni Althea. Ang pagkakadulas ng bata sa ganoong uri ng obserbasyon ay isang banta sa kapayapaang pilit niyang itinatayo sa ibabaw ng mga abo ni Clarissa. "I'm so sorry, Miss Victoria. Alam niyo naman ang mga bata, kung ano-ano ang napapanood sa TV, kaya kung ano-ano rin ang naiisip." Pilit ang tawang wika ni Miranda, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding gigil. "Althea, go to your room now. Manang, dalhin mo na itong bata sa taas at huwag nang palalabasin." Habang pilit na inilalayo ang bata, ang paningin ni Victoria ay hindi humihiwalay kay Althea. Ang bawat hakbang ng kanyang anak paakyat sa hagdan ay tila isang piraso ng kanyang puso na unti-unting binabakbak. Nang mawala na ang bata sa paningin, humarap si Victoria kay Derek at Doña Alma nang may isang malamig at mapaglarong ng ngiti, isang ngiting sadyang nililok upang maghasik ng pagdududa. "Don't be too hard on her, Derek. Children are very perceptive," wika ni Victoria habang dahan-dahang pinupunasan ng kanyang labi gamit ang telang table napkin. Minsan, ang mga bata ang nakakakita ng mga bagay na pilit nating itinatago sa dilim. Besides, I take it as a compliment. Your late wife must have been very beautiful for a child to see her in me. Bahagyang gumaan ang ekspresyon ni Derek, ngunit ang kanyang ina, si Doña Alma, ay nanatiling nakatitig kay Victoria. Ang matanda ay tila isang agila na naghahanap ng anumang maliit na pagkakamali sa kanyang biktima. Ang bawat galaw ni Victoria, ang paraan ng kanyang paghawak sa tinidor, ang kanyang tuwid na pag-upo, at ang kanyang matalas na pananalita ay tila nagpapagising sa isang malabong alaala sa isipan ng matanda. "Miss Victoria, ang ganda ng suot mo," biglang singit ni Miranda. Pilit na ibinabalik ang atensyon sa kanyang sarili habang hinahaplos ang kanyang pulang damit. "I love the fabric. Designer piece ba yan? Pero alam mo, itong suot ko, Derek gave this to me. Sabi niya, it looks classic on me." Tiningnan ni Victoria ang damit ni Miranda. Isang pait na tila apodo ang gumapang sa kanyang lalamunan. Kilala niya ang damit na yon. Iyon ang sutlang damit na binili niya gamit ang sariling ipon noong unang taon ng kanilang kasal ni Derek. Isang damit na itinatago niya para sa mga espesyal na okasyon. Ang makitang suot ito ng babaeng sumira sa kanyang buhay ay isang uri ng pambabastos
na hindi matutumbasan ng anumang salita. It is. Classic indeed, sagot ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng nakatagong panunuyang tila isang matalim na karayom. Actually, it looks very familiar. Parang nakita ko na ang design na yan sa isang lumang magazine years ago. Sadyang may mga bagay na kahit gaano kaluma, pilit pa ring ipinapasuot sa mga taong akala nila ay babagay sila rito. Namutla si Miranda sa narinig, habang si Doña Alma ay bahagyang napaubo upang itago ang kanyang pagkagulat. Ang insulto ay direkta, ngunit binalot sa tamis ng isang papuri. Ramdam ni Victoria ang tagumpay sa bawat saglit ng katahimikan ng kanyang mga kaaway. Ito ang kanyang layunin, ang gisingin ng kanilang mga insecurity, ang pag-awayin sila sa loob ng sarili nilang kuta. You know, Doña Alma, pagpapatuloy ni Victoria habang nakatingin sa matanda. Sa negosyo, napaka-importante ng utang na loob. I was told na ang pamilya Monteclaro ay kilala sa pagpapahalaga sa mga taong tumulong sa inyo noong nagsisimula pa lang kayo. Is it true? O baka naman, tulad ng ibang lumang pamilya, madali na rin kayong makalimot kapag ang taong yun ay wala na? Ang mukha ni Doña Alma ay naging kasing tigas ng bato. Ang usapin ng utang na loob ay isang maseselang paksa, lalo na't alam nilang lahat na ang pundasyon ng kanilang yaman ay nagmula sa pamilya ni Clarissa. Ang bawat salita ni Victoria ay tila isang pagtuklap sa mga sugat na pilit nilang ibinaon sa limot. Natapos ang hapunan ng may mabigat na atmosfera. Habang inihahatid ni Derek si Victoria sa kanyang sasakyan, ang lalaki ay tila nahihibang sa presensya ng bagong talyon. Hindi niya namamalayan na ang babaeng kanyang hinahangaan ay ang mismong babaeng kanyang pinagtaksilan at hinayaang mamatay sa apoy. Nang makalayo na ang sasakyan, naiwan si Miranda sa sala, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Hindi niya mapaliwanag kung bakit, ngunit ang presensya ni Victoria Valeriano ay nagbibigay sa kanya ng isang pakiramdam ng nalalapit na panganib. Para siyang nakatingin sa isang salamin na nagpapakita ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Mabilis siyang pumunta sa kanyang silid at kinuha ang kanyang telepono. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng paparating na unos. Pinindot niya ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan, isang taong sanay gumalaw sa kadiliman ng lungsod. I need you to do something, bulong ni Miranda. Ang kanyang boses ay puno ng malisya at desperasyon. Investigate Victoria Valeriano. Alamin mo ang bawat detalye ng buhay niya sa Switzerland. I want to know who she really is. At kung may makita kang kahit anong butas, tapusin mo agad siya bago pa niya makuha ang lahat sa akin. Ang bawat liwanag ng mga gusali sa Makati na natatanaw ni Victoria mula sa kanyang malawak na opisina ay tila mga hiyas na nagkukubli ng maruming katotohanan. Sa ilalim ng malamig na bugso ng aircon, ang amoy ng mamahaling kape at mga bagong imprentang dokumento ay nagbibigay ng isang mapanlinlang na pakiramdam ng kapayapaan. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na anyo, ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay nakatuon sa isang layunin, ang dahan-dahang pagpapatibong sa lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pintuan at ang pamilyar na yabag ni Derek. Hindi na ito ang mayabang na lakad ng isang bilyonaryo. May kasama na itong bigat ng desperasyon at pangangailangan. Ang resort project na pinakamalaking pangarap ni Derek ay dahan-dahan ng kinakain ng mga utang. At si Victoria ang tanging salbabida na natitira sa kanya. Victoria, I hope I'm not disturbing you? Bungad ni Derek, ang kanyang tinig ay puno ng paimbabaw na paghanga habang lumalapit sa mesa. I just wanted to update you sa construction. Everything is on schedule, but we really need the next tranche of investment to keep the momentum. Tumingin si Victoria sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na awa. Investment is about trust, Derek. And lately,
I feel like your attention is divided. Ang balita ko, masyadong abala ang iyong partner, si Miranda, sa paglilipat ng pondo sa mga accounts na hindi naman kumpanya ang nakikinabang. Is she your partner in business or a liability to my money? Namutla si Derek at mabilis na lumapit. Tila nagnanais na pawiin ang anumang pagdududa ng kanyang tagapagligtas. Miranda is just, she's a mistake, Victoria. Masyado siyang naging kampante. If she's the problem, I can handle her. Hindi ko hahayaang masayang ang tiwala mo dahil lang sa isang babaeng walang ibang alam kundi gumastos. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Victoria. Really? I thought she was the love of your life. Ang sabi mo sa hapunan nung isang gabi? She's the one fixing your home. Dahan-dahang lumuhod si Derek sa tabi ng upuan ni Victoria. Isang kilos na puno ng pagpapakumbaba na tila isang asong nagmamakaawa sa kanyang amo. Hinawakan niya ang kamay ni Victoria at sa isang iglap, naramdaman ng babae ang matinding pagnanais na bawiin ito at hugasan ng kumukulong tubig. Ang dampi ng mga labi ni Derek sa kanyang balat habang hinahalikan nito ang kanyang mubandana ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa kanyang gulugod. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa matinding pagkamuhi. She is nothing compared to you, Victoria. Bulong ni Derek habang nakatingala. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasinungalingan. Kahit ang asawa ko noon, si Clarissa, she was just a plain, boring woman. I never really loved her the way I'm beginning to admire you. Clarissa was a sacrifice I had to make for my career. But you are the prize. Ang puso ni Victoria ay tila naging isang pirasong yelo. Ang marinig ang paglapastangan sa kanyang lumang pagkatao mula sa bibig ng lalaking pinaglingkuran niya ng tapat ay ang huling pako sa kabaong ng kanyang pagtitimpi. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa ilalim ng mesa. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa tindi ng gigil na pilit niyang itinatago sa likod ng isang malamig na ekspresyon. You are very persuasive, Derek. Sagot ni Victoria. Ang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na binalot ng sutla. Pero kailangan ko ng katibayan na ako lang ang mahalaga sa business na ito. Prove to me na wala ng puwang si Miranda sa buhay mo at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Nang makaalis si Derek na may dalang pangako ng pagtataksil sa kanyang kalaguyo, pumasok si Felix sa silid. Ang abogado ay may dalang isang maliit na kagamitang bakal na naglalaman ng mga digital na file. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila may dalang balitang magpapabago sa ihip ng hangin. Dahan-dahang ipinasok ni Felix ang kagamitan sa gilid ng makina sa ibabaw ng mesa. Nagliwanag ang screen at lumitaw ang isang video file na nakuha mula sa isang lumang kamera na nakatago sa loob ng kanilang dating silid-tulugan. Ito ang kamera na ipinalagay ni Clarissa noon para sa seguridad ng kanilang anak. Ngunit hindi niya akalaing ito ang magiging saksi sa sarili niyang katapusan. Victoria, kailangan mong makita ito. Wika ni Felix sa isang mahinang tinig na puno ng pakikiramay. Sa screen, lumitaw ang imahe ng kusina noong gabing iyon. Ngunit bago ang insidente ng mantika, nakita ni Victoria ang kanyang biyenan na si Doña Alma na kausap si Derek sa dilim. Ang boses ng matanda ay malinaw na narinig, malamig at walang bakas ng pag-aalinlangan. Hindi sapat na makuha mo lang ang pirma niya, Derek. Utos ni Doña Alma sa video habang hinahalo ang kanyang tsaa. Kailangan nating siguraduhin na hindi na siya makakapagsalita kailanman. Ang mantika sa kalan ay mainit na. Gawin mo na ang dapat mong gawin para sa pamilya Monteclaro. Isipin mo ang dangal natin, hindi ang awa. Napatakip ng bibig si Victoria. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gulo-gulo. Hindi lamang si Derek at Miranda ang may pakana. Ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Ang babaeng pinagsilbihan niya ng 11 taon, ang siyang tunay na utak sa likod ng pagtatangka sa kanyang buhay. Ang katotohanan ito ay mas masakit pa kaysa sa anumang lapnos sa kanyang balat. Paano nga ba magagawang matulog ng mahimbing ng isang ina
habang alam niyang ang mismong lola ng kanyang anak ang nag-utos na sunugin siya ng buhay. Ang bawat liwanag ng mga gusali sa Makati na natatanaw ni Victoria mula sa kanyang malawak na opisina ay tila mga hiyas na nagkukubli ng maruming katotohanan. Sa ilalim ng malamig na bugso ng aircon, ang amoy ng mamahaling kape at mga bagong imprentang dokumento ay nagbibigay ng isang mapanlinlang na pakiramdam ng kapayapaan. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na anyo, ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay nakatuon sa isang layunin. Ang dahan-dahang pagpapatibong sa lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nabasag lamang ng marahang pagbukas ng pintuan at ang pamilyar na yabag ni Derek. Hindi na ito ang mayabang na lakad ng isang bilyonaryo. May kasama na itong bigat ng desperasyon at pangangailangan. Ang resort project na pinakamalaking pangarap ni Derek ay dahan-dahan ng kinakain ng mga utang. At si Victoria ang tanging salbabida na natitira sa kanya. Tumingin si Victoria sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na awa. Lumapit si Derek sa kanyang mesa. Ang kanyang mukha ay halatang kulang sa tulog at puno ng agam-agam. Inilapag nito ang isang folder na naglalaman ng mga huling plano para sa konstruksyon. Ngunit alam nilang dalawa na hindi iyon ang tunay na pakay ng kanyang pagbisita. Ang bawat paghinga ni Derek ay tila isang paghingi ng tawad sa isang kasalanang hindi pa niya inaamin. Habang si Victoria ay nananatiling nakaupo, ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag. "Victoria, I hope I'm not disturbing you?" Bungad ni Derek. Ang kanyang tinig ay puno ng paimbabaw na paghanga. "I just wanted to update you sa construction. Everything is on schedule. But we really need the next tranche of investment to keep the momentum. Masyadong malaki ang nakataya rito, and I don't want to fail you." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Victoria. "Investment is about trust, Derek. And lately, I feel like your attention is divided. Ang balita ko, masyadong abala ang iyong partner na si Miranda sa paglilipat ng pondo sa mga accounts na hindi naman kumpanya ang nakikinabang. Is she your partner in business or a liability to my money? I don't invest in a sinking ship steered by an amateur." Namutla si Derek at mabilis na lumapit. Tila nagnanais na pawiin ang anumang pagdududa ng kanyang tagapagligtas. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng upuan ni Victoria, isang kilos na puno ng pagpapakumbaba na tila isang asong nagmamakaawa sa kanyang amo. Hinawakan niya ang kamay ni Victoria at sa isang iglap, naramdaman ng babae ang matinding pagnanais na bawiin ito at hugasan ng kumukulong tubig. Ang dampi ng mga labi ni Derek sa kanyang balat ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa kanyang gulugod. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa matinding pagkamuhi na tila laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. "She is nothing compared to you, Victoria," bulong ni Derek habang nakatingala. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasinungalingan. Kahit ang asawa ko noon, si Clarissa, she was just a plain, boring woman. I never talaga loved her the paraan na, "I'm beginning to admire you. Clarissa was just a sacrifice I had to make para sa career ko, but you are the prize I've always wanted." Ang puso ni Victoria ay tila naging isang pirasong yelo. Ang marinig ang paglapastangan sa kanyang lumang pagkatao mula sa bibig ng lalaking pinaglingkuran niya ng tapat ay ang huling pako sa kabaong ng kanyang pagtitimpi. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa ilalim ng mesa. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa tindi ng puot na pilit niyang itinatago sa likod ng isang malamig na ekspresyon. Ang lalaking ito, na hinalikan niya noon nang may buong katapatan, ay ngayon ay handang yurakan ang kanyang alaala para lamang sa ilang pirasong ginto. Nang makaalis si Derek na may dalang pangako ng pagtataksil sa kanyang kalaguyo, pumasok si Felix sa silid. Ang abogado ay may dalang isang maliit na kagamitang bakal na naglalaman ng mga digital na file. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila may dalang balitang magpapabago sa ihip ng hangin.
Inilapag ni Felix ang kagamitan sa ibabaw ng mesa at sa isang marahang pagpindot, ang screen ng monitor ay nagliwanag, nagpapakita ng isang video file na nakuha mula sa isang lumang kamera na nakatago sa loob ng kanilang dating silid tulugan. Victoria, kailangan mong makita ito, wika ni Felix sa isang mahinang tinig na puno ng pakikiramay. Sa screen, lumitaw ang imahe ng kusina noong gabing iyon, bago ang trahedya. Nakita ni Victoria ang kanyang biyenan na si Doña Alma, nakausap si Derek sa gitna ng kadiliman. Ang boses ng matanda ay malinaw na narinig, malamig at walang bakas ng pag-aalinlangan. Tila nag-uutos lamang ng isang karaniwang gawaing bahay. Ang bawat salita nito ay tila isang latay sa kaluluwa ni Victoria. Hindi sapat na makuha mo lang ang pirma niya, Derek, utos ni Doña Alma sa video, habang maingat na tinitignan ang kanyang mga kuko. Kailangan nating siguraduhin na hindi na siya makakapagsalita kailanman para hindi tayo mabulgar. Ang mantika sa kalan ay mainit na. Gawin mo na ang dapat mong gawin para sa dangal ng pamilya Monteclaro. Huwag kang magpapadala sa awa dahil ang awa ay para lamang sa mga mahihina. Napatakip ng bibig si Victoria. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gulo-gulo. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa isang uri ng sakit na hindi kayang pagalingin ng anumang operasyon. Hindi lamang si Derek at Miranda ang may pakana. Ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Ang babaeng pinagsilbihan niya ng 11 taon na may buong paggalang. Ang siyang tunay na utak sa likod ng pagtatangka sa kanyang buhay. Ang katotohanan ito ay mas masakit pa kaysa sa anumang lapnos sa kanyang balat. Isang sugat na muling bumukas at nagpaalala sa kanya na sa bahay na yon, siya ay hindi kailanman itinuring na tao. Paano nga ba magagawang matulog ng mahimbing ng isang ina habang alam niyang ang mismong lola ng kanyang anak ang nag-utos na sunugin siya ng buhay sa harap ng sarili nilang hapagkainan? Ang marangyang bulwagan ng isang tanyag na hotel sa Makati ay nagniningning sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier na tila mga bituing bumaba mula sa langit. Ang bawat sulok ay puno ng mga taong kabilang sa mataas na lipunan, nakasuot ng mga diamante at sutla na kumikinang sa bawat paggalaw. Ang amoy ng pinakamahal na champagne ay humahalo sa halimuyak ng mga imported na bulaklak at sa matapang na amoy ng mga pabango, lumilikha ng isang atmosperang puno ng kapangyarihan at pagbabalat kayo. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Derek Monteclaro. Ang kanyang dibdib ay busog sa yabang habang tinatanggap ang bawat bati ng paghanga mula sa mga panauhin. Sa tabi niya, si Miranda ay tila isang reyna sa kanyang itim na gown na puno ng sequin. Ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa bisig ni Derek ng may pagmamalaki. Ngayong gabi, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang bawat kasinungalingan, ang bawat paninira at ang bawat patak ng dugo ni Clarissa ay magbubunga na sa wakas. Nakatakdang i-anunsyo ni Derek ang kanyang bagong charity project at ipakilala si Miranda bilang kanyang magiging asawa sa harap ng buong bansa. "I'm so proud of us, Derek," bulong ni Miranda, ang kanyang boses ay puno ng nakaririmarim na tamis. "Look at them. Sinasamba nila tayo. After tonight, wala nang makakaalala sa babaeng yon. We are finally at the top." Bahagyang tumawa si Derek, isang tunog na walang bakas ng konsensya. "Everything is perfect, Miranda. No one can touch us now. We've built a kingdom that no ghost can haunt." Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, ang malalaking pintuan ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang ingay ng pag-uusap at ang tunog ng mga instrumentong pangmusika ay tila huminto sa isang saglit nang pumasok ang isang babaeng tila nagmula sa ibang mundo. Nakasuot siya ng isang puting-puting gown na gawa sa pinong lace. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Kasunod niya, si Attorney Felix de la Cruz na nakasuot ng isang seryosong anyo na tila isang anino ng paparating na hatol. Ang lahat ng mata ay napako kay Victoria Valeriano
Ang kanyang kagandahan ay hindi lamang nakakasilaw, ito ay nakakatakot. Mayroon sa kanyang presensya na nagpaparamdam sa lahat na sila ay hinuhusgahan. Nang makita siya ni Derek, ang baso ng champagne sa kamay ng lalaki ay bahagyang nayanig. Ang likido sa loob nito ay gumalaw hiling ang isang babala ng paparating na unos. "Miss Victoria, you made it!" Bati ni Derek habang pilit na ibinabalik ang kanyang kumpiyansa, bagaman ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis dahil sa hindi maipaliwanag na kaba. "I wouldn't miss this for the world, Derek," sagot ni Victoria. Ang kanyang tinig ay malamig at malinaw, tila isang kampanang tumutunog sa gitna ng katahimikan ng gabi. "Ang ganda ng party niyo. It smells like success. Or is it just the smell of something burning underneath the surface?" Namutla si Miranda sa narinig. Ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Derek ay humigpit hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa tela ng tuksedo nito. Tumingin si Victoria sa kanya, isang tingin na tila humihiwa sa bawat patong ng kanyang makeup. "Miranda, you look stunning tonight," wika ni Victoria habang dahan-dahang lumalapit. Ang bango ng kanyang pabango ay tila bumabalot sa dalawa. "Pero parang pagod ang iyong mga mata. Is it hard to sleep these days?" Sabi nila. Kapag marami kang itinatago sa dilim, ang liwanag ng ganitong pagdiriwang ay nagiging masakit sa paningin. "I don't know what you're talking about, Miss Valeriano," sagot ni Miranda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gigil na pilit niyang itinatago. "I'm perfectly fine. Masyado lang sigurong marami ang asikasuhin para sa event na ito." Umakyat si Derek sa maliit na entablado. Ang mga spotlight ay nakatutok sa kanya. Ginagawa siyang sentro ng atensyon. "Ladies and gentlemen," panimula niya, ang kanyang tinig ay muling naging matatag at puno ng karisma. "Tonight is not just about a new project. It's about a new beginning. We are here to help the community, to give hope to those who have lost it. At kasama ko sa paglalakbay na ito, ang babaeng magiging katuwang ko sa buhay, si Miranda Santos." Isang masiglang palakpakan ang pumuno sa bulwagan, ngunit si Victoria ay nanatiling nakatayo sa gitna. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mukha ni Derek. Naramdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang paalala ng bawat sakit na dinanas niya sa mga kamay ng mga taong ito. Ang bawat segundo ng kanilang tagumpay ay isang saksak sa kanyang kaluluwa. Ngunit alam niya na ang rurok ng kanilang katuwaan ay ang simula ng kanilang pagbagsak. Dahan-dahang lumapit si Victoria sa gilid ng entablado. Hawak ang isang remote control na ibinigay sa kanya ni Felix. Tumingin siya sa malaking projector screen sa likod ni Derek kung saan nakaplano ang pagpapakita ng mga larawan ng kanilang charity work. Sa ilalim ng malakas na liwanag, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang mapait na ngiti. "Derek, may nakalimutan ka yata sa iyong presentation," wika ni Victoria. Sapat na malakas upang marinig ng lahat ng mga panauhin. Isang mahalagang kabanata ng iyong buhay na tila pilit mong ibinabaon sa limot. "Don't you think the people deserve to know the real foundation of your wealth?" Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat panauhin ay nagkatinginan, puno ng pagtataka sa biglang pagbabago ng tono ng usapan. Ang mukha ni Derek ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang nakatingin sa babaeng tila binubura ang kanyang maskara sa harap ng lahat. Paano nga ba haharapin ng isang lalaking nagnasa ng karangalan ang katotohanang ang kanyang pinakamalaking sikreto ay nakahanda ng isang bulat ng babaeng akala niya ay naging abo na sa nakaraan? Ang katahimikan sa loob ng malawak na bulwagan ay naging kasing talas ng isang patalim, habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa malaking screen sa likuran ni Derek. Ang mga larawan ng mga batang ulila na kanina lamang ay nagpapakita ng paimbabaw na kabutihan ng mga Monte Claro ay biglang napalitan. Ang liwanag ng projector ay nagluwal ng mga dokumentong hindi dapat makita ng publiko
mga bank transfer patungo sa mga lihim na account sa labas ng bansa, mga palsipikadong lagda sa insurance, at ang pinakamasakit sa lahat, ang isang malinaw na video sa loob ng isang madilim na kusina. Ang boses ni Doña Alma ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malamig at matigas, habang inuutusan ng kanyang anak na tuluyang patahimikin si Clarissa. Napasinghap ang mga panauhin, ang sabayang pagkagulat ay tila alon na malakas na humampas sa katahimikan ng okasyon. Ang mga diamante at mamahaling kasuotan sa paligid ay tila nawalan ng kinang sa harap ng mabigat na eksenang iyon. Napatulala si Derek sa screen, hindi makapaniwala sa narinig. Ang mga salitang iyon ay tila unti-unting bumabasag sa imahe ng pamilyang matagal niyang iginalang, habang ang katahimikan sa silid ay lalong naging mabigat. Ang kanyang baso ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay at nabasag sa sahig. Ang likido ay kumalat na tila isang mantsa na hindi na mabubura kailanman. "Derek, stop lying." Wika ni Victoria, ang kanyang boses ay hindi na ang malamig na boses ng isang banyaga, kundi ang pamilyar at basag na tinig ng babaeng akala nila ay naging abo na. "It's over. Ang bawat sentimo na ninakaw nyo, ang bawat kasinungalingang binuo nyo, lahat yan ay gumuho na ngayong gabi." Dahan-dahang itinaas ni Victoria ang kanyang kamay. Sa harap ng lahat, hinubad niya ang mahabang guwantes na sutla na matagal na nagkubli sa kanyang lihim. Ang mga spotlight ay tumama sa kanyang balat. Inilalantad ang mga peklat ng sunog na chicharon sa kanyang braso, mga bakas ng matinding hapdi at pagtataksil na hindi kayang burahin ng kahit anong operasyon. Ang mga panauhin ay napahawak sa kanilang mga dibdib sa tindi ng awa, habang ang gigil at puot ay mababakas sa kanilang mga mukha para sa pamilya Monteclaro. "Ganito na lang ba ang halaga ko sa inyo?" tanong ni Victoria. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa ilalim ng mga luha ng katarungan. "I loved you, Derek. I treated you like my own mother, Doña Alma. Pero sinunog niyo ako ng buhay para lang sa pera. At ang pinakamasakit, ninakawan niyo ang sarili kong anak ng kanyang kinabukasan." "Clarissa?" Bulong ni Derek, ang kanyang tuhod ay nanginig hanggang sa bumagsak siya sa sahig. "No. It's impossible. Patay ka na. You died in that fire." "Hindi ako namatay, Derek. Ang namatay ay ang tangang babaeng naniwala sa inyo," sagot ni Clarissa habang dahan-dahang lumalapit sa asawa. Ang bawat pagtama ng kanyang takong sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ng mga Monteclaro. "I survived to make sure na wala na kayong mabibiktima pang muli." Sa isang sulok, si Miranda ay pilit na nagsisigaw, sinusubukang itanggi ang lahat, ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin na walang nakikinig. Lumapit sa kanya ang mga pulis na kanina pa naghihintay sa labas. Ang malamig na bakal ng posas ay pumatong sa kanyang mga braso. Si Doña Alma naman ay napahawak sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng abo habang nakikita ang mga dating kaibigan sa lipunan na tumatalikod at nagbubulungan ng may matinding pandidiri sa kanya. Ang hiya, ang tunay na hiya na kinatatakutan ng kanyang pamilya, ay tuluyan ng lumamon sa kanya. Lumapit si Attorney Felix de la Cruz at tumayo sa tabi ni Clarissa. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng karagdagang lakas sa babaeng kanina lamang ay nag-iisa. "Ang lahat ng ari-arian niyo ay naka-freeze na sa ilalim ng utos ng korte. Derek Monteclaro, you are under arrest for attempted murder and financial fraud." Nang makalapit si Clarissa sa nakaluhod na si Derek, hindi niya ito sinampal. Hindi niya kailangang gawin iyon. Ang pagtingin niya sa lalaki nang may matinding pagkaawa ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na saktan. Ang lalaking minsan ay itinuring niyang mundo ay isa na lamang maliit at tila basahang figura sa kanyang paanan. "Huwag mo akong hawakan, Derek," wika ni Clarissa ng tangkain ng lalaki na abutin ng kanyang gown. "Ang bawat hawak mo ay nagpapaalala sa akin ng amoy ng sunog na mantika.
You are a monster, and monsters belong in the dark. Habang inilalabas si Derek at Miranda ng mga awtoridad, ang bulwagan ay binalot ng isang panibagong uri ng katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng isang katotohanang sa wakas ay nakalaya na. Tumingin si Clarissa sa kisame, sa nagniningning na chandelier, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang malalim na paghinga na walang kasamang hapdi sa kanyang dibdib. Ang karma ay hindi laging dumarating na may kasamang ingay. Minsan ito ay dumarating sa anyo ng isang babaeng marunong lumaban. Ang bawat palamuti sa loob ng malawak na bulwagan ay tila nawalan ng ningning nang magsimulang magbago ang mga larawan sa dambuhalang screen. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga, isang uri ng katahimikan na nagpaparamdam ng paparating na hatol. Ang mga panauhin na kanina lamang ay abala sa pakikipagpalitan ng mga matatamis na salita, ay napatitig sa mga dokumentong isa-isang lumalabas, mga lihim na bank transfer, mga pekeng pirma, at ang huling patunay ng pagtataksil na hindi kailanman inakala ni Derek na mabubunyag. Ang baso ng mamahaling alak sa kamay ni Derek ay dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang mga nanginginig na daliri, bumubuo ng mga kristal na bubog sa sahig na kumislap sa ilalim ng mga spotlight. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na pilit binuhay ng takot. Sa tabi niya, si Miranda ay napahawak sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gulo-gulo habang ang mga bulong ng pandidiri mula sa mga tao sa paligid ay nagsisimulang punuin ang silid. "Derek, you look shocked," wika ni Victoria. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging gabi na dumadaloy sa gitna ng init ng bulwagan. "Akala mo ba ang nakaraan ay maaring sunugin na lamang at kalimutan? You built your empire on the ashes of my life. But did you really think I would stay as dust forever?" Dahan-dahang humakbang si Victoria patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat pagtama ng kanyang takong sa makinis na sahig ay nagbibigay ng ritmo sa takot na nararamdaman ng mga Monteclaro. Sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga braso at hinubad ang mahabang guwantes na sutla. Ang matalim na liwanag ng mga chandelier ay tumama sa kanyang balat. Inilalantad ang mga peklat ng sunog na tila mga mapa ng paghihirap at katatagan. Ang mga panauhin ay napasinghap ng sabay-sabay. Ang tunog ng kanilang pagkagulat ay tila isang malakas na buntong hininga ng buong silid. Tingnan niyo ang mga bakas na ito, pagpapatuloy ni Victoria. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Derek na ngayon ay nakasandal na sa pader para sa suporta. Ito ang tunay na pundasyon ng Monteclaro Construction. Ang bawat hapdi na nararamdaman ko tuwing gabi ay ang kapalit ng inyong karangyaan. Clarissa may have been weak, but she learned that fire doesn't just destroy, it purifies. "Clarissa, no, it's impossible." Hiyaw ni Miranda. Ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa matinding gigil at desperasyon. "Patay ka na! I saw the hospital records. You're just an impostor trying to steal everything we worked for." Lumingon si Clarissa kay Miranda nang may isang mapait na ngiti. "I didn't steal anything, Miranda. I'm just taking back what you and Derek stole from my daughter. Utang na loob, pinatunayan niyo sa akin na ang salitang yun ay ginagamit niyo lamang para sa sarili ninyong interes." Mula sa likuran ng mga panauhin, lumabas si Felix de la Cruz kasama ang ilang mga lalaking nakasuot ng formal na barong at may hawak na mga warrant. Ang malamig na bakal ng mga posas ay kumislap sa ilalim ng liwanag habang lumalapit sila kay Derek. Ang hiya na matagal nang iniwasan ni Doña Alma ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang balikat nang makita niyang tinalikuran siya ng lahat ng kanyang mga kaibigan sa alta lipunan. "Derek Monteclaro, you are under arrest for attempted murder and financial fraud," deklara ni Felix. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na tila isang huling hatol. "At pati na rin ang lahat ng mga katuwang mo sa krimen." Nang tangkaing lumapit ni Derek kay Clarissa upang humingi ng awa,
Ang babae ay dahan-dahang umatras. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na anumang damdamin maliban sa isang malalim na kapayapaan. Ang lalaking minsan niyang minahal nang higit sa sarili niya ay isa na lamang maliit at tila basahang figura sa kanyang paningin. Ang bawat patak ng luha ni Clarissa noong mga gabing nag-iisa siya sa ospital ay tila nabayaran na ngayong gabi. You reap what you sow, Derek. Bulong ni Clarissa bago siya tumalikod at naglakad palayo sa gulo. Sa labas ng hotel, ang malamig na hangin ng Manila ay humalik sa kanyang mukha. Tumingala siya sa madilim na langit at naramdaman ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Ang bawat masakit na alaala ng apoy at mantika ay tila dahan-dahan ng natutunaw, napapalitan ng isang mainit na pagnanais na makitang muli ang kanyang anak. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang katanungan ang nananatili sa kanyang isipan. Paano niya ipapaliwanag kay Althea na ang kanyang ina ay kailangang maging isang estranghero upang siya ay mailigtas? Ang malamyos na huni ng mga ibon sa labas ng bintana ay nagbabadya ng isang bagong umaga, isang panimulang hindi na kailangang balutin ng takot o pagkukunwari. Sa loob ng bagong tahanan ni Clarissa, ang amoy ng antiseptiko at gamot ay napalitan na ng bango ng mga sariwang bulaklak at amoy ng bagong luto na tinapay. Wala na ang malamig na aura ni Victoria Valeriano. Ang babaeng nakaharap sa salamin ngayon ay si Clarissa. Isang inang handa ng harapin ang katotohanan, bitbit ang mga pilat na magsisilbing medalya ng kanyang katatagan. Narinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto sa sala at ang pamilyar na yabag ni Felix. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama siyang mas magaan at mabilis na hakbang. Ang puso ni Clarissa ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang buhok. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili bago humarap sa pintuan. Mama? Ang isang salitang iyon ay tila isang himala na nagpabagsak sa lahat ng pader na itinayo ni Clarissa sa kanyang puso. Nakatayo sa pintuan si Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at pananabik. Mabilis na lumapit ang bata, ngunit tumigil ito ilang hakbang bago makarating sa kanyang ina. Tinitigan ni Althea ang mukha ni Clarissa. Hinahanap ang pamilyar na kislap sa mga mata na matagal na niyang hindi nakikita. Is it really you, Mama? Sabi nila, you went to heaven na. Tanong ni Althea sa isang maliit at nanginginig na tinig. Dahan-dahang lumuhod si Clarissa upang maging kapantay ang kanyang anak. Hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha, mainit at puno ng pagmamahal na matagal na niyang kinimkim. Inabot niya ang maliit na kamay ni Althea at idiniin ito sa kanyang pisngi. I'm here, baby. I'm so sorry na iniwan kita ng matagal. Bulong ni Clarissa. Ang kanyang boses ay basag dahil sa matinding emosyon. Mama had to go on a long journey para maging safe tayo. I promise, hindi na tayo maghihiwalay ever again. Dahan-dahang hinawakan ni Althea ang braso ni Clarissa kung saan kitang-kita ang mga pilat mula sa sunog na hindi na mabubura ng kahit anong operasyon. Ang bata ay hindi natakot o nandiri. Sa halip, dahan-dahan niyang hinalikan ang bawat bakas ng sugat sa balat ng kanyang ina. Ang bawat dampi ng labi ni Althea sa kanyang mga pilat ay tila isang gamot na nagpapahilom sa bawat hapdi na nararamdaman ni Clarissa sa loob ng maraming taon. Does it still hurt, Mama? Tanong ni Althea habang pinupunasan ang mga luha sa mukha ni Clarissa. Not anymore, baby. Because you're here, hindi na masakit. Sagot ni Clarissa habang mahigpit na niyayakap ang kanyang anak. Ang amoy ng buhok ni Althea na amoy araw at baby powder ay tila isang banal na halimuyak na nagpabalik sa kanya sa tunay na kahulugan ng buhay. Sa di kalayuan, nakatayo si Felix habang pinapanood ang mag-ina. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang malalim na kasiyahan, isang uri ng tagumpay na hindi matatagpuan sa loob ng korte. Lumapit siya kay Clarissa
at inilapag ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Ang lahat ng assets ay naibalik na sa pangalan mo, Clarissa, wika ni Felix sa isang mahinang tinig. Derek and Miranda are facing a long time behind bars. At ang matandang si Doña Alma. She lost everything. Ang mansyon ay ibebenta na sa public auction. Tumingin si Clarissa sa mga dokumento, ngunit hindi na ito ang nagpapatakbo ng kanyang buhay. I don't want to live in that house, Felix. Masyadong maraming masakit na alaala doon. I want to use the money para magpatayo ng isang center para sa mga kababaihan na nakaranas ng bawhan. I want to help them heal, tulad ng ginawa niyo sa akin ni Dr. Isabel. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Felix. I knew you would say that. I've already started the paperwork for the foundation. Tutulungan kita sa bawat hakbang, Clarissa. You're not alone anymore. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong silid, naupo ang mag-ina sa sofa. Nakasandal ang ulo ni Althea sa balikat ni Clarissa, habang ang huli ay mahinahong hinahaplos ang buhok ng bata. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay hindi na nakakabingi. Ito ay puno na ng kapayapaan at ng pangako ng isang kinabukasang malaya sa anino ng nakaraan. Naramdaman ni Clarissa ang bigat ng katawan ni Althea na dahan-dahang nakakatulog sa kanyang piling. Tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay, sa mga pilat na dati ay itinuring niyang sumpa. Ngayon, alam na niya na ang mga sugat na ito ang nagpatatag sa kanya. Ang paghihiganti ay tapos na, ngunit ang tunay na laban para sa sarili at para sa kapwa ay nagsisimula pa lamang. Hanggang kailan kaya mananatili ang ganitong katahimikan sa buhay ng isang inang dumaan sa impyerno bago muling nakatapak sa lupa? Lumipas ang ilang taon na tila isang ilog na dahan-dahang humuhugas sa mga sugat ng nakaraan. Sa isang liblib at tahimik na bahagi ng Batangas, kung saan ang amoy ng dagat ay humahalo sa bango ng mga namumukadkad na dapo, nakatayo ang isang puting gusali na may nakaukit na pangalang The Clarissa Foundation. Hindi ito isang monumento ng yaman, kundi isang kanlungan para sa mga kababaihang ang mga boses ay pilit na pinatahimik ng karahasan at panlilinlang. Ang bawat haligi nito ay simbolo ng muling pagtayo mula sa abo. At ang bawat silid ay saksi sa mga kwento ng pag-asa na muling nahanap sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng isang madilim at siksik na selda sa New Bilibid Prison, ang amoy ng luma at basang semento ay tila naging permanenteng bahagi na ng pagkatao ni Derek Monteclaro. Ang kanyang buhok ay naging kasing puti na ng mga pader na nagkukulong sa kanya at ang kanyang mga mata na dating puno ng kasakiman ay wala na ngayong makikitang anuman kundi ang hininga ng pagsisisi. Ang bawat pag-ikot ng susi ng gwardiya sa bakal na pintuan ay nagpapaalala sa kanya ng kalayaang itinapon niya para sa pansamantalang yaman. Sa kabilang dako naman ng pasilidad ng mga babae, si Miranda ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Wala na ang mga diamante at mamahaling damit. Ang tanging natira sa kanya ay ang mapait na alaala ng isang tagumpay na binuo sa kasinungalingan, habang ang ibang mga bilanggo ay walang awang binubulyawan siya sa tuwing sinusubukan niyang magmayabang. Ang pinakamasakit na dagok ay sumapit kay Doña Alma. Ang babaeng dati ay kinatatakutan at iginagalang sa altalipunan ay ngayon ay nakaratay sa isang maliit at hamak na charity ward ng isang pampublikong ospital. Ang kanyang katawan ay naging bihag ng paralysis, hindi na magawang makapagsalita o makagalaw. Ang tanging nagagawa niya ay ang tumingin sa kisame, habang ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang malakas na sampal ng katotohanang walang sinuman sa kanyang mga dating kaibigan ang nag-abalang dalawin siya. Ang hiya na pilit niyang itinago sa likod ng kanyang dangal ay naging isang bukas na aklat na binabasa ng lahat. Ang kanyang yaman ay naglaho, at ang tanging kasama niya sa kanyang pagtanda ay ang multo ng babaeng hinayaan niyang masunog sa loob ng sarili niyang kusina. Sa labas ng foundation, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng ginintuang kulay sa paligid,
Naglalakad si Clarissa kasama ang isang dalagita na nagniningning ang mga mata sa talino at saya. Si Althea ay lumaking may matatag na kalooban, taglay ang ganda at tapang ng kanyang ina. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit, isang ugnayang hindi na kailanman mabubuwag ng anumang bagyo. Mama, tignan mo yung mga bulaklak. They're blooming so beautifully today, wika ni Althea sa isang masayang tinig habang itinuturo ang mga bagong tanim na rosas sa hardin. Ngumiti si Clarissa, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Yes, baby. Sabi ko sa'yo, di ba? Kahit gaano katuyo ang lupa, basta may pag-aalaga at pagmamahal, laging may paraan para mabuhay ang kagandahan. Naramdaman ni Clarissa ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Huminto ang isang itim na sasakyan sa tapat ng gate at bumaba si Felix de la Cruz. Wala na ang kanyang formal na suit. Nakasuot siya ng isang simpleng polo shirt. Ang kanyang anyo ay mas relax at puno ng kapayapaan. Lumapit siya sa mag-ina. Bit-bit ang isang bungkos ng paboritong bulaklak ni Clarissa. Everything is settled, Clarissa. Wika ni Felix habang ibinibigay ang mga bulaklak. Ang kanyang tingin ay puno ng isang damdaming hindi na kailangan pang lagyan ng pangalan. Isang paghanga at pag-ibig na dahan-dahang nabuo sa gitna ng pakikipaglaban para sa katarungan. Ang huling kumpanya ni Derek ay tuluyan ng naisara. You are finally completely free. Salamat, Felix, for everything. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka, sagot ni Clarissa. Ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. You did the hard part, Clarissa. I was just a witness to your strength. Tugon ni Felix habang sumasabay sa kanilang paglalakad patungo sa dalampasigan habang naglalakad ang tatlo sa buhanginan. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang malamyos na musika na nagdiriwang ng kanilang tagumpay. Tumingin si Clarissa sa kanyang mga kamay. Ang mga pilat ay nandoon pa rin, hindi na kailanman mabubura, ngunit hindi na niya ito nararamdamang masakit. Ang mga ito ay naging bahagi na ng kanyang kagandahan, mga bakas ng isang digmaang kanyang napanalunan. Ang paghihiganti ay nagtapos na, at ang natira ay ang matamis na lasa ng katarungan at ang mainit na yakap ng pagpapatawad sa sarili. Sa bawat babaeng lumalapit sa kanyang foundation, nakikita ni Clarissa ang sarili niya noon. Duguan, talunan, at walang pag-asa. At sa bawat paggaling nila, muli niyang pinapatunayan na ang apoy na ginamit upang wasakin siya ay ang siya ring apoy na nagpatibay sa kanyang kaluluwa. Ang buhay ay tila isang malaking hapagkainan. Minsan, ang serye ng mga pagsubok ay tila isang mapait na pagkain na kailangang lunukin. Ngunit sa dulo ng bawat gabi, laging may bagong umaga na nagdadala ng tamis ng tagumpay. Si Clarissa Monteclaro ay hindi na lamang isang biktima. Siya ay isang buhay na patunay na ang katarungan ay hindi natutulog at ang pagmamahal ng isang ina ay ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundong puno ng dusa. Sa ilalim ng nagniningning na mga bituin, habang ang hangin ay humahalik sa kanyang mukha, tuluyan ng pinalaya ni Clarissa ang huling alaala ng sakit. Tapos na ang kwento ng apoy, at ngayon ay nagsisimula na ang walang hanggang awit ng kanyang muling pagsilang.